kasi ngayon ka lang dumating, Juancho? Hintay ako ng hintay sa'yo dito kagabi. Aminin mo sa akin, nambababae ka, no? Tapos, uuwi ka dito ng may pilay. Ay, pambihira. Kalapati naman pala yung kausap mo eh. Kala ko yung lalaki. Ano si Carmela, oh. Mamaya may sakit yung ibon na iyan eh. Ano ka ba? Wala, may pilay lang. Papasok ka na? Oo, eh, paano eh. Half day lang kami. Ah. At magtutungo ako sa St. Francis College. Baka may opening doon. Eh, tatanong ko sana sa aking pinakamamahal at pinakamagandang asawa. Eh, ano nga ang gusto mong pasalubong? Baka gusto mo ng espasol, panutsa, gusto mo ng pandirigla, balisong? Inihaw na puwet ng manok. Inihaw na puwet ng manok na naman? Oo, sige na. Ang bihira. Ito naman sa lahat ng paglilihian eh. Puwet ng manok? Bebe, kapag ikaw ay lumabas diyan at ikay mukhang puwet na manok, naku, huwag akong sisisihin mo. Piling nanay mong lokare. Yeah. Biro lang, darling. Eh, baby, ako iaalis na muna, ha? Mag-iingat. Ingatan ng nanay, ha? Love you, ha? Chup-chup. Ano siya? Bye-bye. Sige. Mag-iingat, ha, mahal? Ingat ka rin. Siya. Bebendahan ko ang pakpak mo. Hindi ka muna makakalipad ng ilang araw. Wala pa rin pagbabago ang kondisyon ng puso mo. Napaka-irregular pa rin ang heartbeat mo. Mababa rin ang blood pressure mo. Iniinom mo pa ba ang mga gamot mo? Tinigil ko po muna, Doc. Baka po kasi makasama sa baby. Carmela, anong iniisip mo? Noon pa man, alam mo nang may mitral valve prolapse ka. Delikado sa kondisyon mo ang magbuntis. Doc, ayos lang naman po ako. Sa katunayan nga po, ngayon lang medyo sumikip muli ang dibdib ko. Asahan mong mapapadalas na ito. Isa yan sa simptomas ng sakit mo. Madali ka ring mapapagod at kakapusin sa hininga. Kakayanin ko po to, Doc. Carmela, sigurado ka bang gusto mong ituloy ang pagbubuntis mo? Maaga pa naman. Pwede pang magawa ng paraan. Doc, hindi. Tatapatin na kita, Carmela. Kapag tinuloy mo ang pagbubuntis mo, malaki ang posibilidad na ikamatay mo ito.